Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat na tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang magpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang kagustuhang maglingkod ay hindi humihingi ng tiyak na katangian. Ang paglilingkod sa ngalan ng Panginoon ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto o mataas na katayuan sa lipunan. Ang tunay na mahalaga ay ang taus-pusong hangarin at pananalig na iaalay ang sarili sa paglilingkod, sapagkat ito ang maglalapit sa atin sa Diyos. Ang bawat tiwalang ibinibigay ng Panginoon ay hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihang nagbubuklod sa atin sa paglilingkod para sa Kanya at sa bayan. Ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nakikita sa salita, kundi higit sa lahat sa gawa. Ang pag-oo sa kagustuhan ng Diyos ay pag-oo rin sa mas malalim na ugnayan sa Kanya. Ugnayang ang layunin ay ang ikabubuti ng nakararami. Manalangin po tayo. Panginoon, tinatawag mo ako hindi dahil sa aking kakayahan, ngunit dahil sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong tiwala na ibinibigay upang makapaglingkod ako sa iyo at sa iyong bayan. Turuan mo akong maglingkod ng may kababaang loob para sa tunay na serbisyo na hindi lamang binibigkas, kundi ipinapakita sa gawa. Gawin mong malinis ang aking puso na ang tinitibok ay ang iyong kalooban. Amen.